Ito, mag-aaral naman ako ng paggamit ng digital na tester at saka yung analog. Ang digital, kikita mo yung number na yan. Yan ang may digital. Ito yung analog, ito yung gumagalaw dito sa tester na yung gumagalaw yung pointer. O yan, kagaya yan, pointer ang gumagalaw ito. Pero ito, napaka-sensitive nito. Kaya ay ingatan lang ninyo itong analog dahil napaka-sensitive. Ngayon, ang positive, itong pula. Ang negative, ito. Kung mag-test ka ng kailangan pagka gamitin mo yung analog, kung saan ang positive, kagaya nito, positive, negative. Positive, negative. Pagka gamitin mo yon na pag-test sa baterya, maski anong baterya, kailangan sundin mo yung positive at saka negative. Hindi kagaya yung digital na maski saan mo gamitin, positive or negative, okay lang. Pero kung mag-test ka ng kuryente, walang problema o kung positive man or negative ang gagamitin mo rin dito sa analog. Sa baterya lang. O, kagita mo, tignan mo. O, ito. Itong analog to. Ito. Ang gagamitin natin. Kasi ang baterya, ang kuryente, walang positive at saka negative. Oops. Pero, ilagay mo dito sa DC. Kasi wala akong 250 ang ilalagay ko dahil wala akong 110. Ayan o. Oh. Tingnan mo. Nag-reading. Ngayon, pagpalitin natin. Ipalit natin. Oh, yun. Nag-reading pa rin, di ba? Ganun pa rin. Subukan natin ulit. Baka sabihin natin mali. Yun, tama. Yun. Ngayon, subukan natin dito sa baterya. DC. Sa DC na tayo. Ito, baterya na to, di ba? O saan ang positive nito? Ito. Yan ang positive, ito yung negative. Kaya, halimbawa, itong negative, ilagay natin sa positive. Tingnan natin kung anong mangyari. Pero, wag. Ganun mo lang, itap mo lang na ganon. Kailangan mabilis. At tingnan mo kung mag-deflect na paano papunta ron. Pagka papunta ron, wag mo nang ituloy, masisira yung tester mo. Ngayon, ito, tingnan natin. O, yan o. Gumalaw pa ganon. Ibig sabihin, mali. Ganun mo na ngayon. Yun. Diba? Ito, 20 volts to. Inset ko to 50 dahil wala akong, ang mayroon lang ako isa, 10, 50, 250, 1,000. Ngayon, testingan na natin. Ayun, di ba? Pwede na, ayos. Ngayon, dito naman tayo. Dahil ito, ang input nito, baterya, kuryente na to Pero, iset mo kasi ang input niya is AC. Ang output niya is DC, baterya. Kaya ngayon, ang susubukan natin, hindi ko alam kung saan ang positive at saka negative nito. Ngayon, ganun din ang gagawin mo. Igaganon mo rin. Ayun, gumalaw na pa ganon. Kaya, pagpalitin mo. Ganon. Kasi napaka-sensitive. O yun, gumalaw na pa ganon. Ito, 12 volts ang output niya. Ang input niya is 110 to
240. Pero output niya is 12 volts. Ayun. Ayos, di ba? 12 volts. Ngayon, tapos na tayo dito sa digital. Punta naman tayo dito sa tapos na tayo sa analog. Punta naman tayo sa digital. Di ba ang sabi natin ito is yung butas, yan ay positive. Tingnan natin dito sa analog. Ayun, nag-reading, di ba? Baka naman sabihin natin mali na naman. Pero yung sabi ko na iset mo rin sa 40 dahil 12 volts no ang output niya. Ganun pa rin, di ba? Subukan natin dito sa baterya. Ito yung positive, ito yung negative. Subukan natin itong itim, ilagay natin sa positive. Tingnan natin kung anong mangyari. Yun, di ba? May reading. Walang diferensya. Anong reading niya? 1961. Ilagay natin yung positive sa red. Ganun din, di ba? Ibig sabihin, ang digital ay walang problema sa positive at saka negative. Ganun din dito sa kuryente. Oops, wait. Nasa doon ka masisira din sa kung hindi mo i-adjust. Kaya kailangan i-adjust mo rin sa AC. Pero mataas. Lagay mo sa 140. Yan, 121. Baguhin natin. Pagpalitin natin. Yan, 121 din to. Kaya, ibig sabihin, mas masyadong sensitive yung analog kaysa digital. Kaya kung ako sa inyo, dito na ako sa sa digital. Kasi walang gaanong mistake. Kasi yung ito, pang-apat na to na nasira ko. Pang-apat, 3 na yung nasira ko, pang-apat na yan. Kaya pinakamaganda sa akin lang, sa aking suggestion, digital. Huwag na yung analog.